Yo, what's up everyone? Ayun, naharap na naman tayo sa isang matinding gawaan, no? Meron tayong gagawin dito, repair update to actually sa iPhone XS Max natin. So, ganito yung itsura niyan bago natin gawin. Ayan, makikita niyo sa mga picture. At ngayon, ganito na ang itsura niya pagkatapos natin gawin. So ngayon, sa oras na to, ipapakita ko sa inyo guys kung paano natin gagawin yan. Sasamahan niyo ako. Let's go! Eto na nga guys, no? So itong iPhone XS Max na to, ang problema nito is hindi nagcha-charge. Pag pina-plug natin sa charger, nag-on siya, pero hindi nag-i-increase yung battery niya. So okay yung charger natin, makikita natin. Ayan, gumagana siya sa isang iPhone natin. Then dito, pag pinlog natin, stuck pa rin siya sa 0%, ano? So yun nga, habang tinetesting ko nga siya guys, ayan, nakita nyo naman namatay bigla yung unit at nag-drain na yung battery. So dito, i-check natin guys kung ano yung problema ng motherboard, ano? Titignan natin. So sa part na to, makikita natin base sa ating pagdadiagnose, no, mukhang marami nang na-experience na repair tong motherboard na to. Baklasin muna natin para mas makita natin ng malinaw yung buong motherboard. So ayan na nga, nabaklas ko na yung motherboard. Sipatin ulit natin. So ganito ang itsura niyan guys. So yun, kung makikita natin may mga malalaking bola pa sa gilid, ano? At ito, isa sa pinaka maruming motherboard na nakita ko, no, sa pagre-repair natin. Itong part na to siguro mga existing to na solder plugs na natuyo. And then ano ba to? Parang lumot yata to guys. Hindi ko lang alam, hindi ko sure. So parang itsura siya ng lumot. So yung gilid ng interposer guys, makikita nyo, sobrang dumi. So siguro mga nasa 5 or higit pang beses na pinagsama yung interposer na yan. Anyway, para makita natin yung loob, no, samahan nyo ako na baklasin natin yung motherboard. Pag-iwalayin natin yung layer board. So ayan, napag-iwalay ko na siya. Sipatin natin ulit para mas malinaw natin makita. So ayun. So nung nakita nga natin yung loob ng motherboard guys, ito yung bumungad sa atin. Yung main power IC natin, makikita natin na lumobo na tong part na to. So pagka ganyan lumulobo yung part na yan, tsaka yung mga cover ng IC, yung mga pangalan ng IC guys, yan parang lutong-luto na, nababaklas na. Ibig sabihin yan, nasobrahan na yan sa init. So itong part na to na nabuksan na rin. So sa itsura ng motherboard guys, swerte ng ating dealer, no, na gumagana pa yung unit niya. So dahil nga hindi nagcha-charge yung unit guys, na troubleshoot ko na tong motherboard na to, hindi ko na sinama kung paano natin troubleshoot, no? Kasi hindi kayo makaka-relate dito, lalong-lalo na dun sa mga client natin. Okay? Sa mga technician, yan, sigurado makaka-relate sila dyan. So pag sinama ko dito sa video yung troubleshooting guys, tatama rin kayong manood. So ayun nga, after ko ma-troubleshoot, kailangan kong i-isolate yung mga parts na kailangan nating palitan ng bago, ano? So ito, ginalaw ko yung battery terminal kasi napansin ko, no, napalitan na rin siya. Yung part naman na yan, pinapalitan ko rin yung mga parts na yan dahil konektado siya sa battery ID natin, no, at saka sa battery thermistor. So possible kaya hindi nagcha-charge yung or fake charging yung unit na to dahil nga sa sobrang init ng natanggap ng motherboard is nag-loose connection na yan. Itong side naman na yan, binabaklas ko kasi may kailangan tayong i-isolate na parts dyan at kailangan natin palitan ng bago. So pinalitan ko na lahat ng mga possible parts na dapat nating palitan para hindi na tayo mamroblema
Ano? So para ma-reset natin kumbaga yung pag-diagnose ng mga unang gumawa ng motherboard. So pinalitan ko yung parts na alam ko na may problema at konektado dun sa issue ng ating motherboard. Nang sa ganung paraan guys, ma-resolve natin yung problema nito. So sa condition ng motherboard guys, kung makikita natin sa umpisa, mukhang hindi natatagal. So kailangan ayusin natin ng maigi kung paano natin itong maibabalik sa panibagong kondisyon niya. So ayun nga, napalitan ko na yung mga parts na dapat natin palitan. Ngayon, ang gagawin ko, isasalang ko na siya ngayon sa ultrasonic natin guys. Ang purpose na ito is para maalis yung mga matitigas na dumi na natuyo na. Ayan, makita nyo sobrang dumi na nung pinaglagyan natin. Sipatin natin. Ayan, malinis na ngayon yung motherboard natin. Kung makikita nyo guys, ito na siya ngayon. Sobrang linis na compared dun sa pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. So anyway, bago ko siya linisin ng ganyan guys, nag-okay na yung motherboard, nag-charge na rin siya. So ito, preparation na to para sa interposer natin, para mapagsama na natin siya at matest natin yung buong function ng unit. Sana bigyan tayo ng magandang resulta sa ganitong kahirap na trabaho. Okay? So, etong mga ganitong sitwasyon guys, yan, katulad niyan. Pagka nagpagawa tayo ng unit natin, guys, isa or pangalawang technician na gagawa niyan, expect to it na ganyan na magiging itsura na nung motherboard natin. Kasi doon sa pangalawang gagawa, nahihirapan na siyang i-troubleshoot yung unit dahil nga doon sa unang gumawa, hindi niya alam yung proseso kung paano ginawa ng unang gumawa. So kaya hahanapin niya ngayon. Sa ganung paraan naman guys, sa kakahanap niya ng problema, diyan nabubugbog yung motherboard, katulad ng nakikita natin ngayon. So hindi ko alam kung pangatlo na tayong gagawa nito, pero gagawin natin lahat para maibalik yung ganda ng motherboard natin, at yung syempre isa sa pinaka-importante, mabalik yung full function ng unit. So ito na nga, sa part na to guys, i-revolve na natin yung interposer. Ayan. So mabilis lang to, para sa mga kliyente natin na gusto magpagawa ng kanilang mga iPhone, Androids, laptop, MacBooks, or any gadget, pwede kayong pumunta sa shop. Everyday po kaming open. Ayan, kahit Saturday, Sunday open ang shop. Just visit us, Feel free to visit us, guys. So, nasa ganun, mas personal natin makita kung ano yung dapat nating gawin para dun sa mga inquiries nyo. So, ayan, pinagsama ko na nga, guys, yung motherboard natin. So, itong part na to, testingin na natin siya ngayon ng magkasama yung interposer. Ayan, magkasama yung signal port at saka yung logic port, Ayan, so makikita natin guys, ipa-plug ko siya sa charger at yun nga, nag-Apple logo. Okay, so makikita natin may charging indicator na at saka lumabas na yung percentage ng battery. So ayun, na-check ko naman lahat, IMEI and then yung Wi-Fi. So ayun na, mukhang restore na yung full function ng unit. So para mas ma-test natin ng maayos guys, pinaka the best dito, i-assemble na natin siya, ilalagay na natin siya sa frame niya. So ayan, nilagay ko na yung motherboard dun sa kahan niya, para ma-check natin lahat ng function. So ayan, mabilis lang to guys. So sa mga gustong magpagawa, huwag po kayo mahiya magtanong. Message lang po kayo sa email address na magpa-flash dyan sa taas ng screen natin, or direkta po kayo sa company number namin, na nandyan sa upper screen natin.
Yan, pagka sa number po kayo tumawag, ako po mismo ang makakasagot niyan, no? Personal number ko po yan, at yan din po ang company number natin. So, okay, na-test ko na. So, 6 minutes nang naka-open yung unit natin, hindi rin siya namamatay. At ayun nga, nag-charge na yung battery natin. So, everything works fine after natin ma-isolate lahat ng mga dapat nating i-isolate sa motherboard na to, guys, no? So, tingin ko lahat working. See you again, guys. Kita-kits tayo sa susunod nating video. Bye-bye!